Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Pansamantalang hindi madaraanan o pinadaraanan ang ilang kalsada sa Tuguegarao City sa Cagayan. Chris, anong dahilan nito? Connie, bawal munang dumaan ang mga maliliit na sasakyan dahil sa baha sa kalsada. Partikular yan mula sa Pinakanawan River Park hanggang sa Corner Taft Street Extension. Ito kasi ang kalsada na patungong Bonifacio Street Extension na may tubig pa rin. Pinapayuhan ng mga motorista na maghanap muna ng alternatibong ruta. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa lalawigan ng Cagayan. 27 million pesos naman na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang linggong anti-illegal drugs operation sa Cordillera Region. Sa kabuuan, may nakuhang mahigit 130,000 fully grown marijuana plants, pati 11 gramo ng hinihinalang shabu. Na-recover yan sa mga probinsya ng Apayao, Kalinga at Benguet, maging sa Baguio City. May 3 na aresto sa mga operasyon, wala silang pahayag. Sa Calasaw naman dito sa Pangasinan, nakumpiska sa isang lalaki ang 10 pakete ng hinihinalang shabu. Umaabot ito sa halagang 17,000 pesos. Ayon sa pulisya, minanmanan muna nila ang lalaki bago isinagawa ang buy-bust operation. Wala rin siyang pahayag. Bistado naman ang isang lalaking 25 anyos sa Bacoor, Cavite dahil sa pagbebenta umano ng hinihinalang ecstasy o party drugs. May nakumpiska rin sa kanya na 5 gramo ng umano'y shabu. Halos 240,000 pesos ang halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa lalaki. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao na ihahatid ng GMA Regional TV. Nag-inspeksyon ng DPWH sa mga lugar sa Cebu na kabilang sa mga napuruhan sa Bagyong Tino. Sara, anong resulta ng kanilang assessment? Rafi, napag-alaman na hindi lang sa Talisay City kailangan ng matinding replanning ng flood mitigation, kundi sa buong Cebu Province. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang solusyon ay kontrolin ang tubig na galing sa mga lugar na nasa hilaga ng Talisay City, bagay na hindi aniya nagawa sa nakalipas na 10 hanggang 15 taon. Wala raw flood control o water impounding projects gaya sa Cebu City. Kulang-kulang din daw ang mga revetment wall. Ayon sa DPWH, iimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure kung may substandard bang mga proyekto kontra baha sa probinsya. Tinanong ko kay Mayor, when meron bang kinonstruct sa upstream na kahit anong impounding or flood control sa taas, wala. Kung hindi mo kinokontrol yung tubig sa taas, talagang paulit-ulit lang ito mangyari. So that needs to change now. Hindi na pwede. Nag-inspeksyon din ang DPWH kasama ang ilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure sa flood control project sa Davao City. Balitang hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission on Infrastructure ang itinayong road slope protection structure at naka-install na rockfall netting sa Junction Shrine Hills ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. May kinuha silang mga cyclone at net sa lugar. Possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na supposedly na ginagamit nang ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating Special Advisor ng ICI. Tiningnan din nila ang napinsalang bahagi ng flood control project sa Davao River sa bahagi ng Matina, Gravahan. May 2023 natapos ang proyekto pero makalipas lang ng 8 buwan, bumigay ang pakurbang bahagi nito matapos daanan ng malaking baha at mga debris. Sa footbridge na ito nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahaging ito ng flood control project. Ayon sa DPWH Central Office, iniutos na nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge.
Nauna nang sinabi ng DPWH 11 na nagkaproblema sa road right-of-way kaya hindi agad ito na-repair. Isa sa ilalim sa test ang mga nakuhang materyales upang malaman kung pasok ba sa pamantayan ang kalidad ng mga ito. Dahil nga sa nasira, so tingnan natin kung ano yung cost ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Dagdag ng ICI, nationwide ang kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga proyekto. Sa pamumuno ni Secretary Vince Dixon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.